Uy, Bes, alam mo ba, parang interesting ng discussion kanina sa Learning League. Sinabi mo pa, saan part ng discussion interesting para sa'yo? Bale, nabanggit kasi kanina na meron palang mga PRC accredited training programs na ino-offer ang OPTS. Yes, ang totoo niyan, hitting two birds with one stone yan. Isipin mo, nagka-CPD points ka na, natuto ka pa. May point ka dyan. Talagang mahalaga mga ito para panakasin ang skills ng mga LGU sa pamamahala ng mga local infrastructures. Correct. Pero teka lang, nakapag-notes ka ba sa Learn and Link kanina? Natatandaan mo pa ba ang ibang mga details? Siyempre naman, ako pa ba? Alam nyo ba na ang OPDS ay may mga capacity development programs na accredited ng Professional Regulation Commission? Ito ang Operations and Maintenance for Evacuation Centers and Public Building Facilities, Training on Local Road and Bridge Inventory for LGUs, Strengthening Project Management in the Public Sector, Skills Enhancement in the Preparation of MWSSMP, Strengthening of LGU's capacity in the preparation of DED for local infra projects, Institutional Strengthening for Sustainable O&M of LGU Managed Water Utilities for self-PB covered municipalities, and Infrastructure Audit for Disaster Resilient Public Buildings. Tara na at alamin ang mga ito. Una, ang Operations and Maintenance for Evacuation Centers and Public Building Facilities. Layunin ng training na ito na palakasin ang kakayahan ng mga engineers at technical personnel ng mga LGUs upang mapanatiling ligtas, maayos at matibay ang mga evacuation centers at pampublikong gusali. Tampok sa nasabing training ang Operations and Maintenance Principles, Vertical Structure Inventory, Sustainable O&M Strategies, paggawa ng Annual Maintenance Work Plan, at pagbuo ng LGU-specific action plan. Narito ang mga kalahok at schedule ng training. At syempre, bawat batch ay may katumbas na 5 CPD points. Ikalawa, ang Training on Local Road and Bridge Inventory for LGUs. Layunin ng training na ito na tulungan ng mga LGU na mas mapahusay ang pamamahala ng datos ng kanilang mga kalsada at tulay gamit ang Road and Bridge Information System or RBIS at Quantum Geographic Information System o QGIS. Tampok sa pagsasanay ang Data Submission Guidelines sa ilalim ng Local Roads and Bridges Inventory Program, pati ang paggamit ng QGIS at ang wastong pag-encode at pag-validate ng datos sa RBIS. Narito ang mga kalahok at schedule ng training. Para sa training na ito, ang batches 1, 2, 4 at 6 ay may katumbas na 7.5 CPD points. Ikatlo, ang Strengthening Project Management in the Public Sector. Ang training na ito ay may layuning palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga kawani ng DILG sa pamamahala ng mga proyekto. Tampok sa training na ito ang Life Cycle of Project Management, paggawa ng Stakeholder Map at Work Plans, Construction Scheduling at Cost Analysis, Procurement and Contract Management, at Risk Management and Maintenance Planning. Narito ang mga kalahok at schedule ng training. Para sa training na ito, ang Batch 1 ay may katumbas na 12 CPD points. Ika-4, ang Skills Enhancement in the Preparation of MWSSMP. Layunin naman ang training na ito na mapahusay ang kaalaman at kakayahan ng mga LGU sa paggawa ng kanilang Municipal Water Supply and Sanitation Master Plan. Tampok sa training na ito ang paggamit ng WASH indicators, paggawa ng MWSSMP draft, at paggawa ng mentoring plan para sa mga PDMU participants. Narito ang mga kalahok at schedule ng training. Ang Batch 1 ay nakalaan para sa mga LGU na benepisyaryo ng FY 2026 LGSF SAF-PB, habang ang Batches 2 to 11 naman ay para sa mga LGU na kailangang mag-update ng kanilang mga sector plan. Nakatakdang ipa-credit sa PRC ang pagsasanay. Ikalima, ang Strengthening of LGU's Capacity in the Preparation of DED for Local Infra Projects. Layunin ng pagsasanay na ito na palakasin ang kakayahan ng mga LGU sa paghahanda ng detailed engineering designs para sa mga lokal na infrastruktura
particular sa mga water supply system at evacuation center projects. Tampok sa training na ito ang basic engineering requirements kabilang ang technical surveys, water source assessment at hydraulic analysis. Narito ang mga kalahok at schedule ng training. Ang pagkasanay na ito ay dinisenyo para sa mga LGU na benepisyaryo ng FY 2026 SAF-PB. Nakatakda ding ipa-credit sa PRC ang pagsasanay. Ika-6, ang Institutional Strengthening for Sustainable O&M of LGU Managed Water Utilities for SAF-PB covered municipalities. Layunin ng training na ito na matulungan ang mga LGU na benepisyaryo ng FY 2024 SAF-PB na ma-institutionalize ang mga sustainable operations and maintenance systems. Tampok sa training na ito ang asset management, infrastructure planning, at financial forecasting for sustainable O&M. Narito ang mga kalahok at schedule ng training. Nakatakda ding ipa-credit sa PRC ang pagsasanay. At ikapito, ang infrastructure audit for disaster resilient public buildings. Layunin ng pagsasanay na ito na mapahusay ang teknikal na kapasidad ng mga LGU sa pagsasagawa ng infrastructure audit gamit ang infrastructure audit tool. Tampok sa pagsasanay ang implementation framework ng IA program, mga teknik sa pagsusuri ng structural condition at mga posibleng panganib ng mga gusali at ang pagbuo ng IA reports. Narito ang mga kalahok at schedule ng training. Nakatakda rin ipa-accredit sa PRC ang pagsasanay. Ayos! Excited na ako maten sa mga batches ng scheduled training na yan. Uy, same! See you there! At least ngayon, alam ko na kung tungkol saan ang mga training at kung ilang CPD points ang katumbas ng mga ito. O diba? Now you know, mga impormasyong dapat niyong mabatid sa inyo ay ihahatid. Ito ang Now You Know! Local Infragov Edition, hatid ng OPDS. Building communities, paving the future.